papuri't pasasalamat sa isa inyo. Sadyang kapuri-puri at marapat parangalan ng Ama. Tanging siya lamang ang may taglay ng dangal at karangalan. Siyang tunay na makapangyarihan, tapat kailanpaman, buhay na di mamamatay, magpakailanman. Sumainyong paghahari mula ulo hanggang talampakan. Happy New Year po sa inyong lahat. Karampot na salapi, maraming salapi, parehas lamang ang galak na dulot sa taong sa Ama ay kumikilala at nakakadama. Buhay po ba ang Diyos? Masagana at payak kapag puso mo'y naaaliw sa kalooban ng Ama, parehas lamang ang pandama. Malamang pa ang payak na maligaya ang puso niya kapag ang Ama ang sumasa kanya. Buhay ba ang Diyos? At siyaon ang pawang katotohanan sa mga nakakilala na sa Ama, sa mga nakakadama na sa Kanya, hindi ang kaligayahan ay bagay. Hindi ang kasiyahan ay pagkain. Ang kagalakan yaong may kapayapaan at kasiyahan ng kalooban. Sapagkat yaon ang totoo, saan nyo man ang gulubuksan ng banal na aklat, ang Biblia, hindi ang bagay ang nakapagpapasiya. Kaya nga't maliwanag na tinuran, hindi lamang sa tinapay, nabubuhay ang nilalang. Bagkos sa salitang banal na nagbibigay buhay. Sa makatwid, hindi lang sa pagkain ng buhay, kundi mas malamang ang nagdudulot ng buhay ay salitang banal. Totoong-totoo po yan. Subukan ninyong nalilito kayo at nasa isip ninyong pumasok ay banal na salita, mapapayapa po kayo. Subukan ninyong nalulungkot, kapag naramdaman nyo ang pagmamahal ng Ama, biglang mababago, maaaliw kayo. Subukan ninyong nanghihina, isipin nyo ang tagapagligtas, lalakas kayo. Subukan ninyong nadidimlan at tawagin nyo ang Ama, liliwanag ang kaisipan. At siyaon ang pawang katotohanan sapagkat kung hindi nga, walang magsasakripisyo. Sapagkat ang sakripisyo para sa kabanalan ay kaiba sa sakripisyo ng pagpapamilya. Ang sakripisyo ng pagpapamilya, maaring mapagal ang katawan mo. Maaring mahirapan ang isip mo. Subalit ang sakripisyo ng paglilingkod sa kabanalan di nakakapagal ng katawan at di nakapaghihirap ng isipan. Sapagkat ang kasama mo habang tumutupad ay ang Diyos ng liwanag. Ngunit kapag ang pamilya mo ang sa iyo'y pinaglilingkuran, sinungaling po yung tao pag sinabi niyang di siya napagod. Bakit po, mga minamahal, ba't niloob ng Ama na maging kasama ako sa pag-aayos, sa pagsasaayos ng tahanan bago dumatal ang Pasko na iiwanan mo ang tahanan? Upang pakita ng Ama kung saan ka napapagal. Totoong-totoo po. Pag naglingkod ka, tungo ka doon, tungo ka diyan, darating ka ng gabi, gigising ka madaling araw, matutulog ka ng hating gabi. Walang kapagalan. Kahit ano ang mensahe na idatal niya, walang hirap sa isipan. Subukan mong makinig ng kwentong tao, mapapagal ang utak mo. Buhay ba ang Ama? Bakit? Lalo na yung kwentuhan ay puro kayabangan, puro pagpapagaling, pagmamagaling, ay nako. Ikaw na hindi mahilig doon, hirap
na hirap ang isip mo. Bakit kaya gayon? Bakit kaya ganyan? Ano kaya ang gayong tao? Ngunit kapag ang pinag-uusapan ay Ama at ang kanyang salita at mga kabutihan gawa, na hindi malirip ng mga malayo sa kanya, napakasayang pakinggan. Kaya't ang magkakaisa, para silang mga baliw. Tawanan dito, tawanan doon, kay saya-saya ng puso nila. Ngunit kapag ang pinag-uusapan ay pangsanlibutan, ang mga nasa kalooban ay Ama, walang saysay, walang kabuluhan, sapagkat hindi mo kailangang pakinggan. Walang silbi. Totoong-totoo po yan. Subukan ninyo nang makita ninyo ang katotohanan. Bakit po? Sa dako kung saan ay may tinunguhan, ay ang sabi nga po ay may mga tao talagang hirap na kitang-kita mong hirap na sa kalalagayan. Nandun pa rin lang kayabangan magsalita. Ay, doon sa kasarap ng buhay ko doon. Ay, para malibang kami, dadalhin kami ng anak ko sa kasino. Pagkatapos nakakapaglaro pa ako, Anong saya sa kasino? Anong buhay sa kasino? Sa mga mahilig doon, sigurado masaya. Kamukat-mukat mo, bangkarote ka pa bandang huli. Tama po ba? Totoo po. Marami akong kilala na nabangkarote dahil diyan. Subalit kapag nabangkarote ka dahil sa paglilingkod, masaya ka pa rin. Buhay ba ang Ama? Marami dadaing. Sasabihin nila, nawala yung gano'n nila, nawala yung ganyan. Nawala yung gano'n, nawala yung ganyan. Sising alipin. Ay subukan mo sa paglilingkod ang nawala yung ganyan at hindi ka magsisisi. Matutuwa ka pa. Buhay ba ang Ama? Kaya mga minamahal, napakalaking kaibahan. Kaya lang kabaliwan sa mga hindi pa totoo at sa nagpapakatotoo naman, tuwang-tuwa sila. Kaya mga minamahal, napakalaking ang agwat ng sanlibutan at ng pangkaharian, ng laman at ng espiritu. Kaya't napakahirap ipagtama at paglapatin ang hindi dapat at marapat. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Kaya nga yung mga makikinig sa dakong ito, yung naaaliw sa damdamin nila'y salita at nakakaaliw sa damdamin nila'y salita, sigurado siyang-siya. Ngunit yung hindi, gusto nang umuwi. Gusto nang matulog. Mga minamahal, parang walang pinagkaiba dyan sa subukan nyo po yung sarili nyo. Kaya lang, sabi nga ng Panginoon, pag ikaw naman ang nagkwento, anak, sasabihin, magaling ka na. Ikaw na ang magaling. Wala kang kasing galing. Ganun po, no? Ganun sasabihin. Pero, buhay ang Ama at naririnig po niya tayo. Napakahilig ko po sa sini nung unang buhay ko. Kapag ang palabas ay Sharon na, ay wag mo akong pipigilin, asawa mang kita. Sapagkat buntis nga po ako sa pangalawa ko, nasa sinian pa ako ilang buwan na. Bakit? Sharonista yata ako. Sa makatwid, mga minamahal, ang laking pagbabago. Ngayon po, hanggang sa dumating yung takda na ako ay maglilingkod na. Bago ako maglingkod, tuwing Biyernes yun, nasa Manila ako. Pag natapos na yung anihan, siyempre relax naman. Dahil pagod ka, puro hanap buhay. May kapupulatan po ito, kaya ito dinadatal. Ngayon, habang nasa Manila ka, anong ginagawa mo? Lakad dito, lakad doon. Window shopping. Ano po? Pagdating sa sinihan, kung nakakatawa-tawa ka ng tawa. Kung may problema ka pag uwi mo, yun pa rin naman. Hindi na bago. Subukan po ninyo sa kabanalan ka tumawat pag uwi mo, wala ka nang nararamdaman. Lumbay. Buhay po ba ang Ama?
Ngayon po, sa pagbibigay, sabi nga pagbibigay, 2 beses na po ako nagbigay. Mula nang maglingkod ako, 2 beses na ako nakapasok ng sinian. Magpo 14 years na. Magpo 14 years na po sa paglilingkod. Pinagbigyan ko mga anak ko nung kaarawan ng papa nila noon, at pagkatapos ay may birthday yung isang anak ko, kalimutan ko lang po sino. Kasama namin sila nanay, sila Doke, doon sa isa. Sabi nila, si Apo, nakakatulog kahit napakaingay, nagtatawanan. Ano po magagawa ko? Tulog ako sa sinihan. Ay wala po akong pakialam doon sa palabas. Ay bakit po? Pagbibigay lang eh. Wala akong kagana-gana. Hindi ko nananamnamang istorya. Yung pangalawa naman, maganda raw, maganda. Ang palabas yata noon eh, 3 mukha ni ano. Sino ba yung bakla na yun? Sino? Hindi ko na po kasi, si Vice Ganda. Hindi ko na po kilala yung mga artista eh. Ngayon po talaga lumabas ako ng katangahan. Nung Pasko'y nanonood sila ng TV. Pinag-uusapan nila yung mga ganito, ano ba yun? Nagtawa na sila. Sabi, ano naman ang nakakatawa mga anak doon? Si Mama walang naintindihan sa istorya. Sabi nila, sadya, kapag mga Batanggenyo pwede, pasensya na kako kayo. Hindi ko sinasadya ito, pero hindi ko kayang maging masaya. Masok po ako sa kwarto. Hindi ko alam kung mahahabag ako sa sarili ko o matatawa. Sabi ko, Panginoon, bakit po ba ganito ako? Ba't hindi po ako maging masaya kahit na sila'y nagtatawanan? Ba't ang hinahanap ko'y dambana mo? Sabi ko, Diyos ko, ibigay mo naman po yung partition ko sa pamilya ko. Pasko naman po eh. Alam niyo po, sumaya lang ako nung may sumundo sa akin. May sakit. Parang nagpumiglas ang aking espiritu, ang galak-galak ng puso ko. Mga minamahal na kapatid, bakit po ito'y binabahagi? Totoong-totoo po. Subukan niyong maisilang sa espiritu ng Ama at hindi na kayo mababagot sa buhay niyo kahit kulang ang pera niyo. Sapagkat umaasa kayong hindi kayo kukulangin. Kahit na anong nakikita ninyo, hindi kayo takam na takam. Sapagkat parang baliwala sa iyo yung pagkain na yan, pag tinikman mo, sulong, magpakabusog ka ba'y mabundat man ang tiyan mo, isusuka mo lang. Subalit, magpakabunsog kayo sa banal na salita, sinisigurado ng Ama, pati kaluluwa nyo'y busog na busog. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, napakahirap iulat ang totoo. Kapag ang makikinig at nakikinig ay hindi nakikipagtotoo. Subalit, subukan ninyong makipagtotoo, napakasarap. Kaya't kapag nagte-text yung isang kapatiran natin, na habang binabasa ko'y para kung nakikita ang mukha niyang gumaganyan siya tuwang-tuwa, sabi ko, napakapalad mo, mahal na kapatid ko. Naway manahan po sa kanyang ganitong pandama. Yun ang naidudulog ko sa Ama habang binabasa ko, na bagamat hindi ko siya sinasagot. Pagdakay nasasagot. Bakit po? Sapagkat bilang siya ay nababasahan ko ng kanyang mga mensahe, galak na galak, damang-dama ko po yaon. Ngunit kapag yung kausap mo, walang pandama, damang-dama mo rin ang lumbay sa puso mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, mararamdaman niya ng mga anak ng Ama na totoong-totoo sinasabi nila, kay sarap sa piling ng Espiritu Santo. Ngunit at pasubali, ilang pong beses mo mang basahin ang banal na aklat na yan, ilang pong beses mo mang pag-aralan at memoryahin na tandaan,
Ngunit kung di nararamdaman ng puso mo, wala ka mababahaging kay saya, kay ligaya sa buhay ng pang-espiritual na gampanin. Mga minamahal, nawa, itong taong ito, ang nakaraan nyo ay tinapos na. Kung hindi maganda, kung hindi naging mabuti, panibago na paging dapatin yung maging mabuti at maganda. Sapagkat ang wika nga kung anong pananampalataya ng tao siyang kinakanta niya. Kung anong pananalig niya, siyang nagaganap sa buhay niya. Kung magkagayon pala, at walang pagkabula ang banal na salita ng Ama, gawin niyong marapat na ang pananampalataya niyo sa tuwina'y mabuti ang haharapin niyo't hinaharap. At sa patuloy niyong pangungusap, patuloy niyong bigkasin ay mabubuti rin, upang ang mga maganap sa inyo'y pawang kabutihan din. Ngunit kung lagi niyong sasambitin, ay ganito, B-U-W-I-S-I-T, na buhay. Naku po, sigurado. Para mo nang tinawagan yun. Ganun sa iyong buhay ang magaganap. Naintindihan niyo po ba yun? B-U-W-I-S-I-T. Pagdugtong-dugtongin niyo na lang po. Kayo nang magsalita, ayaw kong sabihin. Sapagkat ayaw kong mangyari sa akin yon sa buhay ko. Buhay po ba ang Diyos? Kung lagi niyong sasabihin, ay kay sarap sa buhay. Kaya nga kay ganda nung awitin na, salamat sa iyo, mahal na Panginoon ko. Yun na lang yata natatandaan ko sa mga lyrics. Ano na ba ang kasunod nun? Kaya kay hirap pong umawit ako, naiiba. Sasabihin ko, bago. Kasamang-kasamang akmang-akma sa awitin na yun. Pagka kinakanta ko na'y naiba na. Hindi ko po mawari, kaya yung mga hindi makaunaway sasabihin, ano ba naman kay kinanta niya na yun, di naman yun Wala po tayo magagawa, ito dinadatal. Salamat, Ama ko, sa buhay na ito, na tanging pahiram mo, taglay ng pagkatao. Pinupuri kita, dinadakila ka, pinasasalamatan ka sa buhay kong ito. Salamat sa iyo sa pagtitiwala mo, sa karampot na bahagi mong talinong mula sa iyo. O aking Ama, walang kapantay ka, tanging sa iyo lamang marapat ialay. Buhay mong pahiram na sa aking binigay, na walang kapantay. Ang iyong pagmamahal na aking naramdaman, tapat kang magturan, salita mo'y kay ina, tuwirang kalahatan sa ibabaw ng lupa. Tanging ikaw lamang, wala nang iba pa, ang magbibigay ng lakas at sigla. Liwanag na walang kamatayan ito, purihin ka Ma, purihin ka tuwina, naway patuloy kang sa tuwina'y manguna. Bawat segundo ng buhay na taglay, maghari kang ganap. O kay sarap na sa tuwina'y ikaw ang maramdaman. Sa isip, salita mo ang maikintan. Sa puso, ang kaaliwan mong dulot. Sa kabila man ng payak sa kayamanang pangsanlibutan. Sa bawat sandali na nararamdaman na kumikilos ka sa buhay,
Sa oras ng kagipitan, wala nang ibang maaasahan maliban ikaw. At sa kagipitang yaon, doon mo pinakikitang mahiwaga kang tunay. Doon ka kumikilos sa wala nang magawa. Maliban ikaw ang inaasahan at inaasam. Tunay ngang tapat ka. Dakila kang walang kapantay. Paano ka nga ba kakalimutan? Paano ka nga ba itatakwil? Samantalang ikaw lamang ang Diyos ng katotohanan. Paano ka lubos na hindi paglilingkuran? Yamang ika'y naramdaman na. Ikaw ay pinanguna. At nanguna ka naman, naganap ang marapat. Tunay na hindi kayang liripin ng aking isip ang bawat kaganapan bawat araw. Yaon nga, Ama, ang bilang tao, na kung pagsusuriing lahat ang kaganap ay di nga kayang liripin, na kung susuriin niyang lahat ay hindi kayang abutin ng isip na kulang sa pangunawa. Subalit salamat sa iyo. Pinatarok mo ang kalooban. Pinadama mo sa kaibuturan ng puso ko. Pinakilala mo ang mga gawa mong kaibuti. Pinakita mong kahiwagaan. Ang mga himala mong hindi kayang tuparin noon ay sa pamamagitan mo'y naganap sa tao. Ang mga kadakilaan mong sinasambit doon ay di napatotohanan sa bilang tao. Subalit, nang dahil sa iyong Espiritu, lahat na iyo'y napatotohanan na. O aking Ama, manahan ka. Sapat ng yaman, sapat ng kayamanan, sapat ng kagalakan, sapagkat ikaw ang nakababatid ng lahat ng dapat. Kaya't kung gakamti ng karapat dapat na maganap sa buhay, tunay ngang wala nang mimithiin pa, maliban ng makapiling ka sa ibabaw ng lupang ito bilang tao, at sa wakas ng buhay bilang kaluluwa, sa patnubay ng iyong Espiritu at sa pangalan ng anak mo, niloob mong tubusin ang mga kasalanan upang maging paghahari mo'y walang hanggan sa mga tatanggap sa iyo ng lubusan. O kaibuti mo, Ama, tunay na kaibuti mo. Kailan ka kaya madarama ng lahat ng tao? Iyaon na nga ang tanong bilang tao. Subalit bilang sa iyo'y Espiritu, hindi nga marapat magtanong sapagkat batid mo na ito. Hindi nga dapat magkaroon ng katanungan sapagkat wala ngang may tatanong dapat sa iyo. Sapagkat ikaw ang sa tuwin ay marapat makapagtanong, bakit niyo ko kinakalimutan? Bakit niyo ko hindi madama? Bakit niyo ko hindi masunod? Bakit di kayo magpakatotoo sa akin? Bakit hindi kayo maging ganap? Bakit hindi kayo maging tapat? Bakit hindi nyo makita ang kaloob ko? Bakit di nyo madama ang pagmamahal ko? Bakit kay raming tanong nyo, samantalang ang buhay nyo yakong nagpahiram? Hindi ko tinanong, bakit nyo ko nilalayuan? Hindi nga ba't gayon, Ama, na marapat ang tanong mo? Ngunit kay papalad ng mga anak mo, hindi mo sinusuri ang anumang kasalanan. Kapag nagbalik loob sa iyo, wala ka nang tatanungin. Kukup-kupin mo. Babahagi mo ang marapat na lakas at sigla, ang pangunawa at kagalakan, upang habang nabubuhay, tuwirang magkaroon ng kasiyahan. Wala kang kapantay. Noon, ngayon at kailanman. Hindi ka mamamatay na tulad ng nilalang. Kailan makikilala ang katotohanan? O aking Ama, buksan mo ang pangunawa ng bawat isa. Ipadama mo ang katotohanan mong mahal mo sila at tunay na tapat ka magpakailanman. Habang nabubuhay
ang bawat isa, sapagkat ikaw ang Diyos, noon, ngayon, at kailanman. Diyos ng katotohanan, Diyos ng buhay, Diyos ng liwanag, Diyos ng kaligtasan, ng kaluluwa at katawan. Parangal at papuri marapat kamtin mo, at dulot sa iyo'y walang maliw na galak, habang ninanamnam ang kaloob mong walang maliw na kasiyahan sa iyong pagpapala mula sa Espiritu ng katotohanan. Aking Ama, tanglawan mo sila at magliwanag na ganap. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay po bang Diyos? Pag nagbibilang tao, kuminsan gusto mong kumain ng ganito, naalala mo yung sinasabi ng mga nag-aral at sa mga nagamot na inheritance eka yan. Ano eka kinamatay ng nanay niya? Ano eka kinamatay ng tatay niya? Kaya nakamanas siya. Halimbawa'y cancer. Ngunit sa banal na aklat po ay walang inheritance. Magbasa kayo mula unang tipan at hanggang wakas ng bagong tipan. Walang nakatala na kapag ang sakit ng ina ay cancer, ang mga anak ay gayon din. Kundi bagkos, ito ang nakatala. Ang ginawa ng magulang na mabuti kapag sinundan ng anak, sila'y pagpapalay ng ama. At ang payak na pamumuhay ay hindi hadlang para sa kabanalan, kundi kapag tinamo ng ama ang kagalakan sa anak niya, tatamuhin din ng mga anak niyang nagbibigay galak sa kanya, kung anong galak na nakalulugod para sa kanya, tatamasahin din nilang mga nagpupugay, nagpaparangal sa kanyang kabanalan. Yaon ang totoo. Kaya, nang dahil sa takot kumisan, naku, kailangan mag-ingat. Namatay sa diabetes eka ang aking tatang. Namatay sa diabetes eka ang aking tiyuhin. Manamana na eka. Bakit kaya hindi manahin ang magandang halimbawa ng ama? Bakit hindi kaya isipin ang paghaharit pangangalaga niya? Tandaan ninyo mga mahal ko, ang kapalaran ni Pedro ay di kapalaran ni Juan. Manapa kung anong naging mabuting kapalaran ni Juan at naging mabuti rin si Petra, pareha silang pagpapalay ng ama. Ngunit hindi ang pagpapalang pang sanlibutan ang tinatawag na kay palad niyan, pinagpala siya. Kundi anong wika ng ama? Mapapalad ang mga tumatanggap sa akin at nagsasabuhay ng aking mga salita. Yaon ang tunay na mapapalad. Kaya mga mahal ko, tanggapin niyo ang ama, kilalanin niyo siya, at gawin niyong may kabutihan ang banal na aral na tanggapin sa puso niyo at isabuhay niyo ito. Mapalad kayong matatawag, sapagkat kaya tinawag kang mapalad, anak ka ng ama, kumilala sa kanya. Kaya kung kayo'y nakakakilala na, magkakaroon pa ba kayo ng pagkabahala, pagkatakot, pag-aalala? Buhay si Berhel. Noong si Apo Kunching ay nasa isang lugar doon sa inyong lugar, habang nagkukwentuhan, naku, susuriin naman ng mga iyan eh. At makikita rin kapag tinest sila kung talagang yung wala ay palalayain din. Nakalaya ang wala. Sa makatwid, hambing lamang sa pagsusuri yan, na kapag napatotohanan na hindi ka gumagamit dun,
Bakit? Kahit na ang hustisya sinasabi nila na hindi tama, hindi pa rin ganun ang Ama. Kaya't ang tunay at tapat sa Kanya, may kaparaanan na gagawin siya. Buhay ba ang Ama? Kaya mga minamahal ko, hindi rin totoo yung sinasabi ng tao na, naku, pusakal na kang walang hiya iyan. Wala nang pagbabago. Bakit mo hinamak ang kapwa mo at tinasahan mo pa siya? Paano kung pinihit ng Ama pangyayari hambing sa hangin? Na napihit niya sa dakong hilaga ang lakas ng mula sa dakong kanluran. Mga minamahal, pawang katotohanan, kung kilala mo na ang Ama, hindi ka makapagsasalita ng hindi tama. Yaon nga ang paghatol, panghusga sa kapwa, sapagkat mahirap ngayon ang kapwa mo, huwag kang pakakasiguro na hanggang mahirap na lamang siya. Ikaw na mapangut siya, mapanghama, baka isang araw ikaw ang lubog sa buhay at ang hinamak mo siyang nakataas. Sapagkat ang tao, hambing ang buhay sa gulong. Kaya't sinabi, ang gulong ng buhay. Habang umaandar ang sasakyan, gugulong ang gulong. Ngunit kapag hindi na, wala nang pag-asang makaikot pa. Gayon din ang buhay. Habang may buhay, may pag-asa kinabukasan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Yaw ng tamang aral, yaw ng totoong aral, yaw ng tamang tubdin at marapat sunurin. Kaya't ang tao ay dapat magsalita ng mabuti sa kapwa. Na walang pinagkaiba, na kuweka, pusakal na ekang manunugal yan. Wala nang pagbabago hanggang mamatay. Paano nang isang araw ay nakapakinig ng magandang balita at pinihit ng Ama ang kanyang isipan? At nang makita naman, nakuweka, maniwala ka dyan, nagbabanal-banalan. Ano baga ang tao? Sadyang gayon, maraming sinasabi, hindi alam ang sinasambit. Ngunit ang wika ng Ama, pinakamabuting dapat tuparin nyo mga anak ko, kung walang magagawang sasabihin nyo na mabuti sa kapwa nyo, ipinid na lamang ang labi nyo. Upang kung ano ang hinatol mo'y huwag ko ring ihatol sa iyo, at upang kung ano sinabi mo'y maganap din sa iyo, sapagkat kung ano ang gawa, siyang gaganti ng Amang dakila. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayong lubos. Ang taong dalahira wala nang inaalam kundi ang ikasisira. Ngunit ang taong nagpapakatotoo wala nang inaalam kundi magpakatapat. Kaya't ang Ama ay patuloy sa totoo at ang anak namang hindi kumikilala sa kanya patuloy sa paglayo, paggawa ng masama. Mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Net karamaneyahana, net karamaneyahana, net karamaneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sino po ba nakababatid ng istorya ni San Agustin? Po. Kay buti ng Ama, napakaiwaga niya. Alam niyo po, sa lahat ng taon, ngayon lang kami kahit isang paputok ay di nagpaputok. Kahit isang loses ay hindi nagpailaw. Pero itong pinakamasaya naming taon. Bakit po? Ba't di ka matutuwa sa mga lahi namin parang mga batang, parang mga nakawala sa kural? Habang nagpapailaw ang mga kapitbahay, sinasabayan nila ng picturean. Picture. Dali, habang yung fountain umaandar, doon o, de parang sa atin na ayan. Sabi ko, Ama, kay sarap magpakababa. Kay sarap maging dukha. Sapagkat sa aming kadukhaan at kababaan, ikaw naman ang nangingibabaw. Subalit sabi mo nga, walang mabubuhay na walang salapi, sapagkat ito'y kailangan. Kaya't nagpupuri kami, may pambili man, di mo niloob masunog ang aming. Dapat ay biyaya na.
Ngunit di ko po sasabihin sa inyo na wag na kayong magsunog, sapagkat baka murahin ako ng mga pagawaan. Bahala po kayo kung gusto ninyo. Kanya-kanyang pananaw, kanya-kanyang kalooban, kanya-kanyang kagustuhan, malaya ang sinuman. Subalit, wag magsalita ng di dapat sa kapwa. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Sapagkat dahil buhay ang Diyos, laging may nakalaan, di po ba? Laging may nakahanda siya. Kaya't huwag sabihin niyong wala kayong kakamtan. Laging nakatuon ang isip niyo sa mayroon. Huwag dun sa wala. Laging nakatuon ang isip niyo sa may magaganap na maganda. Huwag dun sa masama. Laging nakatuon ang isip niyo sa ikabubutit, huwag sa ikasasama. Upang sa gayon, makabuti sa inyong lahat ang laman ng isip niyo at maging kalooban. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Ringgit kung di ringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ay nakalaan tanggapin. Alam kong may ang Ama. Alam ay magagawa ang pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Paano nga bang maunawaan ng isang kapwa-tao niya yung hindi naman niya nararamdaman, hindi naman niya nagagawa? Kaya kailangan munang maramdaman nyo upang ang sinasabi ng kapwa nyo ay mapapaniwalaan nyo, mapagtiwalaan nyo. Yaon nga ang kaibang pagkilos ng Espiritu Santo sa pagkilos ng bilang tao. Kaya't napakahirap sa isang dako, halimbawa ay nagtungo ka. Ang mga makakasama mo'y kaaliwang pangtao ang gusto, usapang pangmundo, pangkatauhan. Ngunit wala kang alam dun sa kanilang usapan. Masaya ka ba?
Hindi ka maaring makisawsaw, hambing sa suka na sawsawan. Ang gusto mo'y kamatis, sila'y suka ang gusto nila. Masasarapan ka ba? Kaya napakahirap kung dumalo. Kumisan gagawin kang bilang tao, nakakapagkwento ka. Pag naman pumasok ka, Diyos ko, bakit po ba nakapakisama ka sa kwentuhang yan? Ganun po ang totoo. Kaya, kayo mismo, hatulan nyo na lamang kung totoo sinasabi ko. Kaya nga, may dumulog. Sabi ko, anak, huwag mong isipin kundi ka manila mapaniwalaan, kundi manila matanggap. Basta ikaw ipagpatuloy mo ng damhin, patuloy mo ng gawin, at patuloy mong pakinggan yung mabuting nagsasabi sa iyo. Totoo po yan. Hindi po ba ang isip ang pinaaandar? Hindi nyo naman masasabi kung sa bibig nyo kung wala dito, di po ba? Di po ba? Masasabi po ba ng bibig ninyo kung wala dito? Kaya napakahalaga ng utak, di po ba? Napakahalaga ng isip. Kaya kapag yung tao naglaps na yung pag-iisip niya, yung memory niya, wala siyang masabi, di ba? Nakaganyan lang siya. Kasi naglaps na, nawalan ng isip. Sa makatwid, habang nasa inyong mabuting pag-iisip, panaigin nyo na yaon. Mapipili naman ninyo kung ano yung pipiliin ninyo. At alam naman ninyo ang totoo at hindi at tama at mali. Kaya napakahalaga nang makilala nyo ang Espiritu na tatanggapin sa buhay nyo. Tandaan ninyo, mga minamahal ko, kapag kayo'y gustong magkasala, isa lamang ang isipin nyo. Sundin ko ba ang nararamdaman kong ito? May dulot kayang mabuti sa akin? Ano kaya ang pagkatapos nito? Dapat po gayon. May pagninilay. Hindi yung kapag pumapasok sa inyo yung galit, tanggap kayo ng tanggap. Sulong kayo ng sulong, tupad kayo ng tupad. May pagtitimpi. Kayang timpiin ng tao. Kayang magtimpi ng tao. Kayang pigilin ng tao ang damdamin niya bilang tao. Kung ang Espiritu Santo ay nasa sa inyo. Kaya't ibinigay ng Ama Espiritu Santo upang siyang magtimpi sa inyo, siyang magbawal, magpigil ng hindi dapat, at siyang tumupad para sa inyong lahat. Kaya't kung siyang nangingibabaw, tandaan po ninyo mga mahal ko, walang di kayo magagawang pagbabagong buhay. Lahat magagawa niyong magbagong buhay. Buhay ba nga, Ma? At kay sarap, habang pinagmamasdan nga ang pamilya. Oo nga, sabi ko, iba't ibang talino talaga, iba't ibang katalinuhan ng bahagi ng Ama. Tingnan mo nga, kung walang binahaging talino, hindi nila magagawang program na ito. Ngunit sa gayong pangyayari at kaganapan sa kanila ay kay saya. Hindi kailangan yumaman ka muna para madama mo ang pagkagalak. Sa simple, sa payak, na salusalong may katapatan at katotohanan na may pagmamahalan, maligaya kayo. Di ba ga? Sagana man sagana, kung kulang sa pagmamahal, masaya ba? Hindi. Kaya, pinakamahalaga, nandoon kayo sa umpukan na yon, nandun kayo sa samahang yaon, nandun kayo sa gawain yaon, nandun kayo sa kaganapang yaon, ang puso nyo'y naroon din. Ang isip nyo'y naroon din. Hindi wala ang isip nyo, wala ang puso nyo, ang katawan nyo'y naroon. Naunawaan niyo po ba ibig sabihin? Kailangan nasaan ka man, nandun ang isip mo, nandun ang damdamin mo. Katulad ngayon, kung katawan nyo lamang ang naririto, ngunit ang puso nyo'y wala rito, ang isip nyo'y wala rito, di kayo masisiyahan, wala kayo mararamdamang kagalakan. Sapagkat iba ang nararamdaman nyo.
Iba laman ang isip nyo. Ngunit pasubali ko, damhin ninyo at makita nyo, mararamdaman yung totoo, buhay ang Diyos Ama sa buhay nyo. Isipin ninyo kung anong sinuturan sa inyo at kung anong kahalagahan nito, mararamdaman nyo, napakalaga sa buhay nyo. Sapagkat walang aral kung walang Ama, walang mag-aaral kung walang mga anak niya, walang banal na salita kung walang nagkamali, nagkasala, kaya't ang para sa lahat ay kabutihan at ikabubuti ang layon at nasa ng Ama. Kaya sa inyong lahat, sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, bagong taon, bagong silang, bagong buhay, bagong panibago lahat, isip at damdamin, at maging salita at gawa. Tandaan ninyo mga mahal ko, ang lahat ay kayang baguhin ng Ama, kayang magbago kapag nakiisa ang mga anak niya, walang di gagawin siya para sa kabubuti ng mga anak niyang kumikilala ng lubos sa Kanya. Pagpalain kayo. Nekkaramanayahana, nekkaramanayahana, nekkaramanayahana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Mga minamahal, sa atin po, hindi masyadong pinapaliwanag yung ikapuno sa ating mga samahan, Katoliko, no? Pero inihahayag naman ng Ama yung bukal sa puso na paghahandog, yung pagmamahal na may kalakip na pagmamahal na paghahandog. At kapag yun po ang ginawa ninyo, sigurado, ihayag mo yung magbigay ka ng 10 kaban, babalik sa iyo 100. Paano kung binigay na wala sa kalooban at walang pagmamahal? Pagpapayabang, babalik ba yan? Kaya lang babalik yan kung marami kang source of income. Subalit kung yun lamang 1 hektarya mo at nagpayabang ka, utang ang daratan sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngunit, hindi man 10 kaban, 1 kaban lang at bukal sa kalooban, maaaring 10 ibayo balik ng Ama. Sapagkat nagbigay ka, hindi dahil magpayabang, kundi dahil may mahal at pagmamahal. Yan ang sinasabi niyang, ibabalik, siksi, liglig at umaapaw sa kantang yaon. Ibabalik, siksi, liglig at umaapaw. Paanong babalik ng siksik, liglig at umaapaw nung binigay mo'y nakasibangot ka? Nung pinadala mo'y galit ka. Nung ibinigay mo ay inisip mo. Pinanghinayangan mo. Kaya napakahirap ng salitang yaon. Magbigay ka eka at babalik sa'yo. Dapat ipaliwanag po ng mabuti. Ano? Subukan nyo, magbigay ka 1 kende para sa kabubuti ng kapwa mo. Ibabalik sa'yo ng Ama, hindi lang kende. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya doon napapatotohanan ang salita niya ay may buhay. Ang salita niya ay makapangyarihan. Ang salita niya ay dapat tuntunin, hanapin, pakinggan, at isabuhay. Hindi pag-aralan lamang at memoryahin, kundi isabuhay. Magandang umaga sa gabing ito, pagpalain kayo. Humayo kayong may galak sa puso nyo at kamti ng liwanag ng buhay na may panibagong kagalakan. Tandaan po ninyo, 2016, bagong-bago na ang Pilipinas. Hindi, Diyos si Apo Kunching, ngunit maghintay na lamang kayo sa kaganapan. Sapagkat, ang wika nga, walang nalugmok na hindi kayang itindi ng Ama. Walang tinakwil na hindi kayang ibalik ng Ama. At walang pinagtawanan, dinusta na hindi hinango at kumupkop ay Ama. Kawawang bansang Pilipinas sa pananaw ng iba. Ngunit dito ang mas maraming mananampalataya. Yaan ang totoo
Sa bansang Pilipinas, ang maraming kumikilala sa Panginoong Jesucristong tinatawagan ng tao at tumatanggap sa banal na Espiritu. Pagpalain kayo! Tayo na sa bagong taon at bagong biyaya ng buhay.